ang laban ng Dabura versus Mahoraga ay nagdulot talaga ng napakatinding pinsala sa Shinjuku. At ngayon na lumabas na ang Chapter 17 ng JJK Modulo ay sa wakas sumasasaksyan na naman natin ang tunay na lakas ni Maru gamit ang isang napaka-unique, napaka-broken at busted na curse technique na kung saan ay mawitness nyo rin ang greatest transformation sa seryeng to so far. Pati na ang misteryong bumabalot sa ama ni Tsurugi at ang posibleng plano ng ating previous MC na si Yuji. Yan at marami pang ibang ating matutungyan ngayon. Kaya naman, this is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Yomba! Nagsimulang chapter sa isang flashback na kung saan ay may kita ang batang si Tsurugi na may binabasa na ayon sa kanya na matapos daw nung ipinanganak na si Yuka, ang kanilang ama ay bigla na lang daw na nawala. Kaya sa paglipas ng panahon ay naging curious daw siya na malaman sa kung anong klaseng tao raw ang kanilang ama. Though naging curious lang daw siya bigla na walang partikular na rason. Sapagkat ang kanyang lolo at lola ay parang umiiwas o hindi nagkukwento patungkol sa ama nila. Dahilan na palihim na lang daw siyang nagtatanong sa mga kilalang miyembro naman ng Gojo clan patungkol sa kanyang ama. At base sa kanyang nalaman mula sa mga pinagtanungan niya, ang kanilang ama raw pala ay isang seryoso at masipag na tao na ayon sa kanila ay nakuha raw ng kanilang ama ang itsura ni Yuta na kamukhang kamukha raw siya ni Yuta at nakuha rin daw nito ang seryoso at pagiging masipag nito na attitude. At may kita rito sa isang photo frame ang ama at ina ni Tsurugi, and base dito ay maaaring ang kumausap noon kina Yuka na nagsabi sa kanya noon na napagpasyahan daw ng kanilang angkan na dapat ay ibigay ang singsing kay Tsurugi ay mukhang ang kanilang ina pala talaga. And by the way, ang pangalan ng ama ni Tsurugi ay si Iori mga kaibigan, Iori Okotsu, na ayon pa kay Tsurugi na baka ang pagiging masipag raw ng kanilang ama ay ang siyang kumalaban sa sarili nito sapagkat naging malungkot at nag-alala raw talaga ng husto ang kanilang ama sa kanyang henerasyon ng mga sorcerers pati na sa mga sumunod na henerasyon ng mga sorcerers. Kasi di hamak na mas mahina ito kumpara sa henerasyon daw ng mga sorcerers sa batch ni Yuta o ng lolo ni Tsurugi. Dahil din daw dyan ay eventually na-depress mga kaibigan si Iori at nag-breakdown daw. Maaring itong si Iori ay gusto lang talaga ng security kasi di kasi nila alam ang hinaharap na bakay may mag-a-appear na naman na isang banta. Dadag pa ni Tsurugi na bago raw nawala ang kanilang ama ay may isang katulong daw ang naka-witness sa kanyang ama na kausap ang isang lalaki na may peklat sa mukha na nakasuot ng hoodie. Wala raw malinaw na konteksto o idea ang katulong na yon sa kung ano raw pinag-uusapan nitong dalawa. Basta't ang narinig lang daw niya mula sa naka-hoodie ay ang mga salitang hindi na yan mahalaga pa. Yan ang mga salitang obviously binitawan ni Yuji. Dahil dito ay eventually napaisip talaga si Tsurugi sa kung bakit nawala na lang bigla ang kanilang ama nung isinilang na si Yuka at hindi nung siya pa lang ang naisilang. Na mukhang may kinalaman daw siguro ang pagkakaroon ng walang curse energy at pagkakaroon naman ng curse energy sa kanilang magkapatid ang pagkawala ng kanilang ama. Na di raw niya alam sa kung sa paanong paraan daw hinuhusgahan ng kanilang ama ang sitwasyon, pero sa tingin niya na nung isinilang na raw si Yuka ay doon daw nakaramdam siguro ang kanyang ama nang parang tapos na ang role nito kaya ay parang umalis na lang ito. Na ayon pa kay Tsurugi na paano kung siya raw ang ipinanganak na may curse technique? Hindi na ba raw kaya masisilang si Yuka? Na paano kung wala rin naman daw curse technique si Yuka? Hindi ba raw kaya mawawala ang kanilang ama? Ang mga thoughts na yan mga kaibigan ay napaka-interesting kasi it is somewhat ang pagiging obsessed ni Iori na dapat ay may malakas talaga sa kanilang henerasyon o sa henerasyon ng kanyang anak ay somewhat parang nagtulak sa kanya na makipag-usap kay Yuji na maaring humingi siya ng pabor kay Yuji at di siya pinayagan ito for some reason. Kaya ipinasakamay niya na lang sa kanyang sarili ang kanyang kagustuhan na somewhat ay magkaroon ng malakas talaga na sorcerer sa kanilang henerasyon o sa henerasyon ng kanyang anak. At may isang teorya na kumakalat ngayon na ang dahilan daw sa kung bakit nawala ang ama ni Tsurugi matapos ang pagsilang ni Yuka ay dahil originally wala daw sanang curse technique si Yuka. However, somewhat parang may ginawa raw ang ama nito para magkaroon ng curse technique si Yuka at yan ay yung pakikipag-deal daw kay Mahito. Kasi matatandaan na nagpakita saglit si Mahito sa previous chapter at may hinahanap na isang lalaki. So possible gamit ang curse technique ni Mahito na kayang mag-alter ng utak ng isang tao at mabigyan ito ng curse technique. Si Yuka ay nagkaroon ng curse technique na 10 Shadows. However, maybe nagkaroon ito ng consequence at yan ay ang pagtubo ng tumor sa utak ni Yuka. Kaya posible na due sa guilt ay umalis noon ang ama ni Tsurugi at tuluyan na naglaho dahil sa kanyang ginawa sa anak nito na ifinorce niya ang pagpaposes nito ng napakalakas na curse technique. Posible na nagbalik na talaga si Mahito for the past decade. Yan ang isa sa mga teorya na kumakalat ngayon.
Sa case ni Yuji ay maring may ini-insist ang ama nila Tsurugi dito sa scene na ito, judging from his mannerisms. However, possible na sinabihan lang siya ni Yuji na hindi na yan mahalaga pa. Maaring ang pagkakaroon kasi ni Iori ng seryosong ugali na nag-lead sa kanya sa depresyon dahil sa mahina ang sorcerer sa kanilang henerasyon ay ang siyang nagpakurap naman sa kanya. And in this scene mga kaibigan ay binigyan siguro siya ni Yuji ng practical advice sa reality. Kaya one of the possible reason na di pa matukoy ngayon si Yuji ay maring hinahanap niya pa si Iori o hinahunt naman si Mahito. For now, speculations lang yan. Balik dito kay Tsurugi, ayon sa kanya na ang istorya raw patungkol sa kanyang ama ay dapat daw na hindi raw malaman ni Yuka, pero matalino raw si Yuka kaya siguro ay maaaring alam na rin ni Yuka ang tungkol dito. Nabalik sa present, may kita naman si Tsurugi na tumilapon. Sinubukan naman ni Tsurugi pigilan ang momentum sa magitan ng pagkapit dito sa building. Subalit habang nakakapit pa siya, ay maya-maya pa nag-crack naman ang glass ng building dito sa kanyang likod. Nasabi sa isipan ni Tsurugi na as always, hindi pa rin daw niya nagigets ang curse technique ni Maru. Sabay may kita ang pag-attempt ni Maru ng saksak sa likod ni Tsurugi na naiwasan naman ito. Magkasabay namang bumagsak itong dalawa na kung saan ay may kita na sumugod kagad itong si Maru dito kay Tsurugi, kaya agad na rin naganda si Tsurugi gamit ang kanyang curse tool. Subalit inactivate na naman ni Maru ang kanyang curse technique dahil na umikot na naman ang paligid at nawalan na naman ng balanse si Tsurugi. Nasabi sa kanyang isipan na this time, ang langit at ang lupa ay na nang iniisip pa ni Tsurugi ang mga bagay niyan ay agad namang naghanda si Maru at gumawa ng atake na na-defend naman ni Tsurugi. Na habang mini-maintain ngayon ni Tsurugi ang kanyang ground ay sabi sa kanyang isipan na ang langit at lupa ay nagagawang masira raw sa current state nito gamit ang curse technique ni Maru. Kung kaya't umikot naman si Tsurugi para matanggal niya ang espada na hawak-hawak ni Maru at nagtagumpay naman siya sa planong niyan na pati nga ang kanyang katana ay nabitawan niya. Subalit nang minintay niya muna ang kanyang balanse ay inatake siya kaagad ni Maru ng isang napakalakas na sipa na nagpahulog kay Tsurugi sa langit sapagkat binaliktad nga ni Maru mga kaibigan ang langit at lupa. At may kita ngayon si Maru na naghahanda na naman ng isang atake mid-air. Nasabi nito kay Tsurugi na mukhang panalo na ako. Sagot naman ni Tsurugi na mukha nga. Pero kung meron man daw kahit 1% chance na pwedeng mailigtas si Yuka ay susugal daw siya dyan. Gaya na lang daw kay Maru. Na ganoon din daw iniisip nito. Nasabi naman ni Maru na gaya mo rin. Sabay dito na nga niya sinuntok si Tsurugi na sa sobrang lakas ng suntok ay tumalsik si Tsurugi sa isang gusali na nasa malayo. May kita naman na muti talaga ang mga mata ni Tsurugi ngunit di pa tapos si Maru sapagkat may kita na nakalutang siya ngayon at kinontrol ang napakaraming kotse na may nakakatakot na mukha mga kaibigan. Sabay binato niya ang lahat ng yung Tsurugi para madurog talaga. Ang ataking to ay bumuo naman ng matinding pagsabog. Subalit bakas sa mukha ni Maru ang awa. Parang naawa siya mga kaibigan kasi itinuring niyang kaibigan si Tsurugi. Matapos yan ay may kita naman si Tsurugi na nakahandusay na. Nasabi sa kanyang isipan na kung ipinanak ka na nagtataglay ng kadakilaan at nagkaroon ka ng dakilang kamatayan ay surely ang bagay niyan ay something to be proud of. Pero sa kanyang parte ay di raw siya tumatanggap sa ganitong fate kasi kahit isang ordinaryo o di gaanong kalinaw na klase ng buhay pa yan as long as buhay pa raw ang lalaking yon at nag-i-exist somewhere ay para sa kanya ay sapat na raw yan na di niya matanggap ngayon ang kanyang kamatayan o mamamatay lang siya ng ganito. Maring nagre-refer siya sa kanyang ama mga kaibigan. Maya-maya pa ay may kita na bigla namang lumiwanag ang sing-sing ni Yuta at mas tumindi pa talaga ang liwanag dito dahilan na sa kanyang pagdilat ay napatanong siya na lolo. Subalit may sumagot naman na babae ang boses na sabing nakakainis to sapagkat may kita na nagpakita na si Rika kay Tsurugi at maaring nasa subconscious mind ito ni Tsurugi na nagpakita si Rika kasi hindi ito namalayan ni Maru. Nasabing kamukhang kamukha raw talaga si Tsurugi ni Maki na nakakainis daw. Nasabi pa nitong si Rika na since na-request naman daw ito ni Yuta ay tutulungan pa rin daw niya ito. Basta sasabihin lang daw ni Tsurugi ang mga salitang tinatanggap ko. Tanong naman ni Tsurugi na at sa tingin mo ba ay mananalo ka ng ganyan lang? Sagot naman ni Rika na isang kahangalan ang tanong na yan. Kaya sumagot naman si Tsurugi na sabing tinatanggap ko. Dahilan na dito na nakaramdam ng kakaiba si Maru, nagulat talaga ang kanyang mukha rito sapagat ang isang napakaraming curse energy ay biglang lumabas sa katawan ni Tsurugi na tila ba'y nagbabagong anyo na rin. Dahil dito ay napasabi si Maru sa kanyang isipan na curse energy. Hindi ito maaari. Kaya sinigawan niya ito na sabing sino ka ba? Subalit habang tinatanong niya pa ito ay dito naman siya mabilisang sinuntok ni Tsurugi na nagpatalsik kay Maru sa isang building. At dito na may kita ang merge form ni Rika at Tsurugi. Yes, sumanib si Rika mga kaibigan sa katawan ni Tsurugi at nagmukhang parang Vizard itong si Tsurugi mga kaibigan na may napakaangas na presensya. Nasabi pa ni Rika kay Maru na at sino ka ba? May kita naman na nasangga pala ni Maru ang suntok na yon. Nasabi naman ni Tsurugi kay Rika na na-appreciate naman daw niya ang pagtulong
tumulong nito sa kanya pero wag daw itong magsalita ng basta-basta na lang. Nasabi naman ni Rika na ang pilyo mo sasabihan daw niya si Yuta tungkol dito dun sa langit. Sagot naman ni Tsurugi na ikaw ba talaga yung tipo na napupunta sa langit? Sagot naman ni Rika na seryoso, ginagalit mo talaga ako. So grabe ang tindi. Man, what a chapter. Napakaangas ng transformation na ito. Imagine isang lalaking gifted with physical prowess ang nagkaroon naman ngayon ng napakaraming curse energy dahil kay Rika. And the question is, kaya ba ni Rika na makapag-perform ng copy o magamit ang previous copied curse technique na ang Rika din ba na ito ay maaaring may marami ring curse tool gaya noon? At ano kayang conditions ng transformation na ito? Na 5 minutes lang din ba ang limit nito? Gaya nung kay Yuta na kung isasama niyang fully manifested form na Rika ay may 5 minutes limit na lamang siya. And so much more pa talaga ang questions dito kaya nakaka-excite talaga sa kung ano mangyayari dito sa laban na ito na tumulong na ngayon si Rika at ano na rin kaya ang nangyayari ngayon sa laban ni Dabura at Mahoraga. So grabe, nakaka-excite talaga ang susunod na chapter. Kasi dito man natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan niyo yung video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.